Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Usapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time. Magandang araw sa atin lahat mga bossing, muli nagbabalik RMG News TV. Ayan, another day, another fake news na naman. So for today's video mga bossing, ang topic natin ngayon ay walang iba kundi dito kay VP Sara Duterte, na kung saan mga boss inihayag na mismo ni VP Sara na tatakbo siya sa 2028 presidential election. So, ang ating VP Sara Duterte mga bossing, tatakbo na po bilang Pangulo. Ina-ensure niya dito sa publiko. So, maganda-handa ng mga makakaliwa dyan. Matakot na kayo at darating na si VP Sara. So, bago natin panoorin ng video mga bossing, ay inimbita ko kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag mong subukan. Ayan mga bossing, oh. Subscribe nyo lang po and hit notification bell sa ganun ay maging updated po tayo sa mga inatulad nating video. And bago ang lahat mga bossing, gusto ko lang po pasalamatan ang ating mga magigiting na subscribing mga bossing, no? Happy 94th subscriber na tayo mga bossing. Road to 100 na tayo, malapit na, ilang subscribe na lang, kaya muli mag-subscribe na po sila mga bossing. Nang sa gayon, ma-reach na natin yung 1K subscriber para kumalat ng ating YouTube channel. So, napanginintay natin mga bossing, panoorin na natin ang video. Let's go! Laban sa kanya, inanunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo para sa eleksyon 2028. Humingi rin ng paumanhin ng bise sa pagtulong niya para makalal si Pangulong Bongbong Marcos na nagdulot-an niya ng iba't ibang isyu kabilang ang korupsyon. Nakita rin umano ni Duterte ang kawalan ng katapatan ng Pangulo sa mga pangako, kaya nagbitiw siya sa gabinete ni Marcos. Nakatutok si Ian Cruz. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Mahigit 2 taon bago ang eleksyon 2028, idineklara na ni Vice President Sara Duterte ang intensyong tumakbo sa pinakamataas sa posisyon ng bansa. Sabi ng bise, kinailangan niya ng 47 taon para maintindihan na ang kanyang buhay ay hindi lamang para sa kanya. Unang umugong ang pangalan ni Inday Sara sa isang presidential race noong 2022, bagaman tumakbo lang sa pagkabise ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang pakikipagtambalan niya kay Marcos, hiningi niya ng paumanhin ngayon. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Ipinaliwanag ng bise ang umano'y mitsa ng lamat sa pagitan niya at ng dating katandem sa unit team. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. June 2024 nang magbitiw si Duterte bilang kalihim ng Department of Education o DepEd. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian.
Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. At dahil sa ambag umano sa panalo ng Pangulo, inihingi rin ng tawad ng Vice Presidente ang mahal na bilihin, kawalan umano ng seguridad sa pagkain, kapos na kita, hindi umano epektibong healthcare, kawalan umano ng independent foreign policy at korupsyon. Patawad. Kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Dito sa Pilipinas, umiiwas ang mga politiko na magdeklara ng maaga ukol sa kanilang mga plano sa eleksyon sa pangambang siraan sila ng mga kalaban sa politika. Pero sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi na ang pagsira sa kanyang pangalan ang pinangangambahan niya, kundi ang kinabukasan ng bansa. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte. Walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Hindi raw siya makakaluhod at makakahingi ng tawad sa bawat isa, kaya sa halip, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. inanunsyo niya ang desisyon sa gitna ng bagong impeachment complaints na kinakaharap niya sa Kamara. At halos 1 linggo bago ang confirmation of charges hearing sa kaso ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Marami mang gustong magtanong sa bise, hindi mo na yan pinaunlakan kasunod ng anunsyo. First question. Next time na ang question. Okay. Thank you. Okay. Good morning. Iniwan ko kay JC yung kabuuan ng speech. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Tugon naman ng Malacanang. Mas maraming isyong dapat ihingi ng tawad si Vice President Sara Duterte. Pinayuhan din ito ang publiko na suriin kung ang iboboto sa 2028 ay Manchurian candidate o puppet ng dayuhan. Maikli naman ang mismong reaksyon ng Pangulo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Good luck. Ito ang maiksing sagot na Malacanang na hinga ng reaksyon sa pagdeklara ni Vice President Sara Duterte. Natatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Yan din daw mismo ang sabi ng Pangulo nang marinig ang plano ng bise. Can you describe to us how he said that? Ito po ba ay may good luck po kasi na sincere, may good luck na sarcastic? Kapag po kasi nagsasabi si Pangulo ng good luck, nakangiti naman siya eh. So, kung sarcastic to o hindi ko masasabi. Kung anong igsi ng mga katagang good luck na tugon ng palasyo sa deklarasyon ng bise, ay siya namang haba ng sagot ng palasyo sa paghingi ng paumanhin ng bise sa pagtulong anyang mahalal bilang Pangulo, si BBM. Ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. Kasunod nito ang mahabang listahan ng mga mas dapat daw hingi ng tawad ng Vice Presidente. Una na riyan, ang katiwalian ay binabato niya sa administrasyon. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Dapat din daw humingi ng tawad ang bise para sa mga extrajudicial killings, sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, sa pagpapakalat ng fake news, sa palpak daw na pamamalakad sa DepEd at ang paninira raw sa administrasyon. Sinagot din ng palasyo ang mga banat ng bise na lubog sa bahang bansa, bagay na nangyari rin naman daw nung panahon ng kanyang ama.
May komento rin ng palasyo sa mga nagsasabing ang anunsyong ito ay hakbang para protektahan ang sarili mula sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Hindi po basta-basta ito dapat mahadlangan ng anumang pagreklamo laban sa kanya. Isa siya na maituturing na politician. Politician na ang iniisip ay ang susunod na eleksyon. Ang iniisip ay yung pansarili na interes. Ngayong may deklarado ng kandidato sa pagkapangulo sa 2028 na pag-uusapan kung sino magiging manok ng administrasyon at kung handa ba silang makipag-alyansa sa ibang mga partido para lumaban kay VP Sara. Hindi pa raw yan ang pag-uusapan sa ngayon ayon sa palasyo. Pero ngayon pa lang, may panawagan na sa pagpili ng iboboto sa 2028. Depende na po sa tao kung paano nilang susuriin ang mga kandidato. Isipin po nila ang kandidato at magiging leader ay dapat na makabayan. Dapat interes ng bayan ang sinusulong. At maging cautious tayo, maging mapanuri kung isang Manchurian candidate ba ang maiboboto nyo. Ang Manchurian Candidate, katagang sumikat sa libro at mga pelikula bilang tawag sa isang politiko na may agendang mapaminsala sa kanyang sariling bansa dahil pasikretong kinokontrol at nagsisilbing puppet ng isang kalabang bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. So yun ang mga bossing, dito na natin natatapos sa panonood ng video. Bali, yung reaction lang natin dito sa sinasabi ni ng Tickler. Ako po, puro mga pawang katang isip lang yan, ang Tickler, yung mga binabanggit mo. Una sa lahat, sa confidential fund. Malinis na po at klaro na po ang ano ni BP Sara. Ang record ni BP Sara kasi na basura na ng Supreme Court yung kanyang kaso laban sa kanya. At mismo pinatunayan na ng COA or ng Commission on Audit or ng Department of Finance na wala pong maayos pong nalustay ang confidential funds ng Vice Presidente. So, pangalawa naman is yung sinasabi niya na maka-China. Bakit? Maka-China ba si VP Sara? Ang lagi niyang inuuna is yung kapakanan ng taong bayan at nangangamba siya na kung sakaling hindi siya tatakbo bilang Pangulo, ano nang magiging kalagayan ng bansa, no? Ano nang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon? Yun yung iniisip ni Vice President VP Sara ngayon. So yun ang mga bossing, dito na natin natatapos sa panonood ng video. Balik kung nagustuhan nyo ng video mga bossing, ay muli, inimbita ko kayo mag-subscribe. Ayan, click nyo lamang po yung subscribe button. Huwag kakalimutan mga bossing, mag-comment, like, share, nang sa ganun. Alam nyo na mga bossing, maging updated, shoutout ko kayo sa next video. So yun lang mga bossing, have a nice day and peace yo.